Ayan. I will be announcing the time and date, location of October 12 anti-Marcos protest soon. People power na naman. At ang balita ko, mga kababayan, yung October 12 na yan, pinagmitingan sa Santa Mesa yan. No? Kung di ako nagkakamali, may patawag pa kay Torreon. Ewan ko kung ano meron si Torreon. Siguro isasama yung mga yung mga KOJC. Di ba? Yun yung balita ko, pinagmitingan ito, no? Sa Santa Mesa. I will be announcing, hindi ba kayo nagsasawa diyan sa people power niyo? Miyaw power siguro. Mimol power, mimol power, mimol power. Ang uli-uli, mimol power. Oh. Ilang meron na, mimol power. Wala ka rin ibang aos. Ano ba naman yan? Diba? Meron pa kayong mga paganyan-ganyan na people power. Tapos, eto ho, si Kiko Barsaga, mga kababayan. May ipinagyayabang, may pinagmamalaki na meron daw siyang iaano na impeachment para kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero inyo yun? Diba? Ginangalanda ka niya, pinapangalanda ka niya. O, eto, may surprise ako sa inyo, mamamayang Pilipino. Ano yun? Impeachment para kay Bongbong Marcos. Ano daw yung dahilan? Kumbaga, betrayal of public trust daw ho, mga bossing. Baka kutusan ka ng mga kakamping eh. Sabihin sa iyo, unahin mo yung lugar mo. Tambakan ng basura. Gusto namin manatili si Bongbong Marcos dyan at hindi binitray yung trust ng mga publiko. Di ba? Bakit? Eto nga lalong napapahanga ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino. Dahil na din dyan sa pangunguna, sa pagsugpo, sa korupsyon. Di ba? Madami ho ang natutuwa. Lalo na doon sa sumbong-sumbong mo kay Bongbong. Hindi. Mali ho. Sa ano yun? Saan ba to? Sa bubble gang yun. Sumbong mo sa Pangulo. Madaming nag-i-email, madaming nagko-komento para isumbong yung mga korupsyon na nangyari doon. At ang ginagawa ng Pangulo, action agad. Diba? Kaya nga nabuo agad yung ICI na nagtampo naman yung isang mayor kasi nadamay. Iimbestigahan din yata yung 110 million na tennis court. Tampo, ayoko na. Resign na ako. Sali pa din pala ako. Kala ko, miski kasali na ako sa ICI o advisor ako ng ICI, hindi na ako maimbestiga. Mukhang nasisilip pa din yung bagyo. Ayoko na, tampo na ako, resign na ako. Akala siguro, maitatago yung 110 million na na tennis court. Kailan nyo ba i-announce to? 9 na ngayon. Oktubre 9 na ngayon. Adjust na pagising ng mamamayang Pilipino. 12, parang short notice naman yata yan. Siguro, kagaganyan mo, tingnan natin. No? Alamin natin doon sa comment section kung magsisisama ba itong mga ito. Baka wala naman pagtawanan tayo. Baka wala naman pumunta dyan. Kasi yung mga kabataan na naudyukan, nabuyo nila noong 21, noong Setyembre, hindi napayagan ng mga nanay. Di ba? Kasi nakita yung mga lakaran ninyo, away-away, yung gulo-gulo, mamamato ng pulis. Tapos syempre mga kababayan, iba na po siguro, panigurado ako, ang approach ng mga kapulisan diyan sa mga magrarally na yan kapag ginawa ulit nila yun. Di ba? Malamang nung nakita ni Yorme na binubuntal yung mga kapulisan nila, naka-shield na lang, hindi na gumagante. Baka sabi, sige, pagtanggol ninyo ang sarili nyo. Pag may hawak na bato, tapos babato na sa inyo, yari kayo. Hindi makakapunta yung iba kasi nakakulong pa, Boss Mark. Oo nga! Di ba? Tsaka yung sinasabi natin na impeachment ni Kiko Barsaga para daw ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ba yon? Biruin mo,
Sabi dito, ayan, plenary session of Philippine Congress. Doon po sa impeachment daw ni Kiko Barsaga na isinomine. Ang nag-yes daw para ma-impeach si Bongbong Marcos ay one vote. At ang nag-no daw po ay 317 mga kababayan. Ibig sabihin, isang tao lang, isang congressman lang daw ang nag-yes. Baka itong si Kiko Barsaga yun. At ang 370 naman daw ay hindi pumayag. Ang problema nga ni Barsaga kung makakalusot Yung ganyan. Ito mga bossing, panigurado ko to, satire ho ito. No? Tapos ang nagbalita pa, Semenay. Semenay ba to? Ganyan ba yung ano ng Semenay? Ang nagbalita pa, Semenay. Ito mga kababayan, no? Satire. Yung kumbaga katuwaan, mga bossing. Kasi bakit to? Hindi ho ako naniniwala na one vote lang yung makukuha sa yes. Nandiyan si Pulong, nandiyan yung anak ni Pulong. Di ba? Nandiyan si Pulong, yung anak ni Pulong, may mga ibang mga DDS. Siguro ang katotohanan na magiging resulta kung aabot mga bossing aabot sa botohan is, let's say, mga takwarets. Mga 40 ho, mga kababayan, yung boboto ng yes, ituloy yung impeachment kay Bongbong. Kailangan 1/3 Ilan po ba ang 1/3 ng 318? 318, 318 divided by 3. 106 ang kailangan niyang makuha na boto. Ang nakikita ko, mga 40, mga kababayan, na posibleng bumoto, na mag-yes, wala. Absent pa si Pulong. Sabi ni Pilipinas, Bangon TV, hindi makakaboto. Kulang na. Diba? Ito, miski satire ho ito, malapit sa katotohanan, mga bossing. Diba? Malapit sa katotohanan. Alam nyo ho ang katotohanan? Tama yung sinasabi ni Senador Ping Lacson na inaabuso yung may pagkasaltek na kukote nitong si Barsaga nung mga politician na gusto na malinis yung kanilang mga pangalan. No? Na umaasa na hindi makukulong kung sakali na matanggal sa pagka-presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mukhang non-stop ang ating Pangulo. Mukhang non-stop ang ating Pangulo sa pagtugis, pagsugpo sa korupsyon ng Pilipinas, mga boss. Kaya yung iba dyan, ayan, sila Chavit, nababanggit na ang mga pangalan nila, naiimbestigahan, sinisilip na tinitignan na nila. Di ho ba? Kaya sila Chavit, nag-iingay na ho yan, mga bossing. Kala nyo ba, yung pag-iingay nila katapangan, natatakot na ho yan mga yan? Sinong Pangulo ang nakapagpa-imbestiga kay Chavit, kay Atong Ang? Sabihin na natin administrasyon. Sinong administrasyon ang nakapagpa-imbestiga kay Chavit, Atong Ang, Kibuloy, pati ho mga bilyar, kahit mga bilyonaryo pa. No? Kung meron kang ginawang paglapastangan sa bayang Pilipinas, kailangan kang imbestigahan. Tsaka pakisilip din yung lugar ni Kiko Barsaga. Mga kababayan, mukhang ang dami yung basura. Mukhang tambak-tambak at bundok-bundok po yung basura doon sa kanyang lugar.